Sa dami-dami ng mga corporate benefits na inaalok sa atin, may isa na madalas hindi masyadong napapansin o minsan hindi lubusang naintindihan. Ito ang Flexible Spending Account o FSA. Marahil ay isa ito sa mga benepisyo sa trabaho mo, pero alam mo ba talaga kung paano ito gamitin para makatipid? Sa pag-uusap nating ito, tutulungan kitang suriin kung ang FSA ba ay para sa'yo. At dyan umiikot ang usapan natin ngayon. Magandang ideya nga ba ito? Well, ang sagot dyan ay depende. Ang layunin natin dito ay bigyan ka ng malinaw na gabay para makita mo kung bagay ba ang isang FSA sa iyong personal na sitwasyon, sa iyong kalusugan at sa iyong bulsa. So, para masagot natin yan ng maayos, dadaan tayo sa apat na mahahalagang bahagi. Unahin natin, ano ba talaga ang FSA? Pangalawa, ano ang mga financial advantages nito? Pangatlo, ano naman yung mga dapat bantayan o yung mga downsides? At panghuli, paano ka gagawa ng tamang desisyon para sa sarili mo? Okay, simulan natin sa pinaka-basic. Bago pa man nating timbangin ang pros and cons, kailangan muna nating maintindihan ano ba talaga ang mekanismo sa likod ng isang FSA. Isipin mo ang FSA na parang isang espesyal na savings account na bigay ng kumpanya mo. Bawat sahod, nagtatabi ka ng kaunting pera dito. Pero itong perang to, para lang sa mga gastusing pangkalusugan na hindi sagot ng health insurance mo, tulad ng mga gamot, check-up o yung pagpapasta sa dentista. At dito na pumapasok yung pinaka-importante sa lahat, yung salitang pre-tax. Ang ibig sabihin niyan, kinukuha ang kontribusyon mo mula sa sahod mo bago pa man kalkulahin at kunin ng gobyerno yung buwis. So, dahil nabawasan ang sahod mo on paper, mas maliit din yung basehan para sa buwis mo. At dyan nagsisimula ang pagtitipid. Okay, so ngayong medyo malinaw na kung ano siya, tingnan naman natin kung paano ito nagiging isang advantage para sa'yo. Saan ba talaga nanggagaling ang matitipid mo? Isipin mo na lang yung FSA mo bilang isang personal na discount card para sa kalusugan dahil yung pera na ipinambabayad mo sa copays, gamot, salamin o dental work ay hindi nabuwisan para ka na rin nakakuha ng automatic discount. Kung ang tax rate mo ay sabihin nating 20%, aba para ka na rin nakatipid ng 20% sa lahat ng gastusin na yan. Pero hindi lang yan tungkol sa diskwento. Ito rin ay tungkol sa peace of mind. Dahil may nakalaan ka ng pondo, nagsisilbi itong cushion o unan. Kapag may bigla ang gastos, isang emergency o isang mamahaling prosedura, hindi masyadong mabibigla yung regular na budget mo. Nandoon na yung pera, nagaantay lang. Para maging mas konkreto, tingnan natin sa numero. Halimbawa, nagpasya kang maglagay ng $2,000 sa FSA mo para sa buong taon. Kung ang tax rate mo ay nasa 25%, ang direct tax savings mo dyan ay $500. $500 na hindi mo na kailangang bayaran sa gobyerno dahil ginamit mo ang FSA. At may bonus pa. Dahil yung $2,000 na yon ay ibinawas sa iyong gross income, bumababa ang kabuuang taxable income mo. Para sa ilang tao, ito ay maaaring sapat na para mailipat sila sa isang mas mababang tax bracket na nangangahulugan ng mas malaki pang matitipid sa buwis sa kabuuan. Siyempre, para maging patas tayo, kailangan din nating pag-usapan yung kabilang panig. Hindi lahat ay puro benepisyo. May mga importanteng bagay ka na dapat malaman at bantayan bago ka mag-commit sa isang FSA. At ito na siguro ang pinakamalaki at pinakamahalagang alalahanin, ang use it or lose it rule. Napakalinaw ng patakaran. Anumang pera ang matira sa FSA mo pagdating ng deadline sa katapusan ng taon ay mawawala. Forfeited. Hindi mo ito pwedeng i-roll over o ilipat sa susunod na taon. Now may kaunting kaluwagan naman dyan minsan. May ilang kumpanya na nag-aalok na grace period. Ito ay karagdagan 2.5 buwan pagkatapos ng taon para ubusin mo yung natitirang pondo. Pero tandaan, hindi ito standard. Kailangan mong kumpirmahin mismo sa HR ng kumpanya nyo kung mayroon kayong ganitong option. At para naman sa mga magulang na gumagastos para sa childcare, ito ay napaka-importante. May tinatawag na Dependent Care FSA. Pero kung gagamitin mo ito, hindi mo na pwedeng i-claim yung child care tax credit sa iyong tax return. Kailangan mong pumili ng isa. Kaya ang payo ko, mag-compute ka muna, alamin mo kung saan ka mas makakatipid bago ka magdesisyon. Bukod pa sa mga yan, may mga iba pang practical na konsiderasyon. Halimbawa, may limitasyon sa halaga na pwede mong ilagay. Minsan yung proseso ng pag-submit ng resibo para ma-reimburse ay medyo abala.
At syempre, kailangan ng disiplina para masiguradong yung FSA debit card mo ay para lang sa mga qualified expenses talaga. So ayan na, nailatag na natin ang mga benepisyo at mga posibleng problema. Ngayon, paano ka na magdedesisyon? Balik tayo sa orihinal na tanong. Narito ang isang simpleng framework na makakatulong sa'yo. 3 hakbang lang. Una, balikan mo ang mga gastusin mo sa medical last year. Magkano ba talaga ang nagastos mo? Pangalawa, isipin mo ang mga plano mo para sa darating na taon. Meron ka bang inaasahang procedure o kailangan mong bumili ng bagong salamin? At pangatlo, kung alanganin ka pa rin, walang masama kung magsimula ka sa maliit na halaga. Isang test run para makita mo kung paano ito gumagana para sa'yo. At heto ang isang pro tip para sa'yo. Kung malapit na ang katapusan ng taon at may natitira ka pang maliit na balanse, huwag mo itong hayaang mawala. Pwede mo itong gamitin para mag-stock up. Bumili ka ng mga qualified na gamit tulad ng first aid supplies, mga gamot na over-the-counter, o kahit na contact lens solution. Sayang din yun. So ayan, kumpleto na ang informasyon. Ang FSA ay isang mabisang tool para makatipid, pero nangangailangan ito ng maingat na pagpaplano. Kailangan mong maging tapat sa pagtatantiyan ng iyong mga gastusin. Ngayon, nasa kamay mo na ang balangkas. Ang tanong na lang ay, ano ang magiging desisyon mo? Ang FSA ba ay para sa'yo?